Magandang gabi po sa inyo dyan. Kumusta ang lahat dyan? Yan, mag-update lang po tayo sa bagong nilabas ng statement ng IPO. Ang kalaban durog sa nilabas ng IPO raw. Ayay. TVJ, madidismaya kaya sa cancellation of registration na inilabas ng IPO? Ayay. Mukhang interesting tong inilabas na pahayag ng IPO. Ang video na to hatin natin kay Dears TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Dears TV, pasubscribe na lang po ang channel Dears TV. At kung kayo pala'y bago sa ating channel, iniimbitahan ko po yung subscribe at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload. Ayun guys, wala na po tayong patupik-tupik pa. Silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Ayun, pasok. Saan yung karugtong ng pinakakalat na statement ng Director General ng IPO, inilabas na po nila. Kung kahapon, kakaperanggot lang po yung statement na pinakakalat nila, ngayon dumami na po ng sobra na siyang tatalakayin natin mamaya. Kaya ang sinabi ng ilan at pananaw nila, may nabayaran daw ba or may bumaliktad na dahil sa mga kumakalat ngayon na pa-statement. Mamaya lilinawin natin yan, tatalakayin natin yan, pero unahin ko lang basahin itong inilabas ng isang page ng panatiko po ng tape. Kay Board Productive, sabi niya, "My God, mahirap bang maintindihan?" Stinky Brat means Mahirap less intindihin bulky ng plus the ads. stink with close-up amazing for all day amazing fresh breath. Para sa isang world record, kinarir ng 33 Pinoy vloggers. Yan, pasok. Diyan ang sinabi ng Director General ng IPO. Una, ang salitang appeal, kahilingan, request, pakiusap ay hindi lang para daw sa losing party or sa natalo. Tatagalugin ko na yung nakasulat sa quote card ha, para naman hindi naiiba ang interpretation ninyo. Hanggang wala pang desisyon ng Korte Suprema, ang desisyon ng IPO Philippines ay hindi pa pinal at hindi pa ito dapat ipatupad. Maaring makiusap ang nanalong partido, yes ang TBJ sa IPO PHL Bureau of Legal Affairs na ipatupad ang desisyon, pero hindi automatic na dapat ipatupad ang desisyon. Yay. Pangalawa, puro na nga pagbasura ang ginawa ng IPO. No, iisa pa lang ang desisyong inilabas ng BLA as of this moment at iyon ay ang pag-grant sa petisyon ng TBJ na ipakansila ang EB trademark registration ng tape. Dahil nga kinansila ang trademark ng tape, ina-assume na ng kabilang kampo na deem registered na ang trademark application ni Joey kahit wala pa naman silang natatanggap na certificate of registration at pending pa rin ang status nito sa IPO database. Again, as of this moment, wala pang ibinabasura, hindi pa tuluyang kinakansila daw ang EB trademark ng tape. Dahil ayon nga sa IPO ang kanilang desisyon sa ehensya mula sa desisyon ng BLA Adjudication Officer, ng BLA Director at ng IPO Director General ay hindi pa pinal and executory. So sabi dyan, isang pagbasura lang daw ang nangyari sa tape. Sa pagkakaalam ko, dalawang pagbasura na po yun. Una, yung sa trademark registration ng 10 years nila sa IPO. And pangalawa, yung opposition nila sa application nitong si Boss Joey sa Class 41. Binasura agad-agad yon ng Intellectual Property Office. And then ang sabi po dito, isang pagbasura pa lang daw at hindi pa daw pinal yung pagkansela ng trademark na Itbulaga ng Intellectual Property, yung po registration ng trademark na Itbulaga, no? Kaya ginagamit pa daw nila ito, hindi pa daw final yung pagkansela ng registration ng trademark. Samantalang napakalinaw po ng inilabas ng IPO dito, basahin ko lang ulit sa kanila. Vicente Tito Castillo Soto III, Marbicbic Castillo Soto, and Jose Maria Joey Ramos de Leon. Petitioner filed a petition to cancel trademark registration number 4 2011-005951. The registration issued in favor of Television and Production Exponent Inc. Dahil nga itong pinaregister po ng tape ay for merchandising at hindi po ito for Class 41. So ayun nga po dito sa number 24,
Respondent Registrant Tape Inc. existing trademark registration over the marks Itbulaga and EB should be cancelled as they were obtained in contravention of the provision of RA number 8293 or the Intellectual Property Code of the Philippines. And number 25 in particular, the registrations of the Market Bulaga and EB were obtained contrary to section 123.1 G of the IP code, which prohibits the registration of a mark that is likely to mislead the public, particularly as to the nature, quality, characteristic, or geographical. So, ito po ay for December 24 effective. Ayan po, uulitin ko lang ha. Ayan, ulitin. Recent queries regarding the cancellation of the television and production exponent Inc. or tape, registration of Itbulaga and EB trademark number 42011005951, number 42011005950, respectively. IPO PHL confirms that the petition for cancellation were granted last December 4, 2023 and the decisions were received by the parties on December 5, 2023. So napakalinaw po ng nakasaad dito sa inilabas ng Intellectual Property Office. So paano nasabi ng board productive na wala pang ibinabasura at hindi pa tuluyang kinakansela daw ang trademark ng tape? Ano naman So yan? kansilado na nga po, bakit ginagamit pa din po nila yung Itbulaga? And then sasabihin nila ngayon na pwede pa daw gamitin. Saan nila nakuha yung pwede nilang gamitin? Ang tinuturo po nila mula daw ito sa IPO na pwede pang gamitin ang titulo na Itbulaga, no? Kasi hindi pa daw final and executory yung desisyon ng intellectual property, no? Hanggat hindi pa daw naglalabas ang Supreme Court ng naturang desisyon. Kaya yan po yung pinakakalat nila ngayon. So marami pong naguguluhang mga netizen. Yeah, ako na rin. And mga tao po na nakakabasa ng pinagkakalat po nila. Ay, yes, Samantalang ito lang po ang inilabas ng intellectual property. Yan lang po, yung mga nasa screen lang po ninyo, yan po ang lehitimo. Yung mga lumalabas kahapon na statement, hindi po yun confirm eh. Parang sinasabi nga ng marami, lalo na po ng expert, ito ay isang fake news. Yes. Ngayon, ano po ba yung kinakalat nilang statement, no, kahapon pa at ngayon, nadagdagan. So, andito, basahin po natin, ano. So, sa panayam sa kanilang mga reporter, sinabi ng Director General ng IPO-PHL na si Attorney Roel Barba na until and unless the decision is decided by the Supreme Court, it is not yet final and executory. Yes, hindi naman talaga, pwede naman talagang i-apila ito. Diba? And sabi pa dito, the winning party can still file an appeal with the IPO-PHL Bureau of Legal Affairs to execute our decision. But it's not automatic that the decision is executory. At the end of the day, there is this status quo on the use of the name unless TBJ files an appeal to execute our decision. Under our procedure, appeal should be received by the adjudication officers, the IPO-PHL Director of Legal Affairs, the Director General, the Court of Appeals, and then the Supreme Court, ani Barba. So sabi pa daw po nitong si Attorney Barba, na nais niya daw po na masettle ang kaso sa lalong madaling panahon daw. Sabi po dito, no, we base our decision on the rule of ARTA or Anti-Red Tape Authority. If they both parties file appeals, then we can make a decision in 40 days daw. Usually, before a decision, we ask both parties to submit position papers. Then we release the memorandum. Once all of this done, then we will decide. Dagdag ni Barba, sinabi ng legal counsel ng taping na si Attorney Maggie Garduque na malugod niyang tinatanggap ang paglilinaw daw ng IPO Philippines. So yan po ang kinakalat nilang statement na hindi ko naman alam kung saan po nila ito nakuha kasi hinahanapan ko po ng video kung meron ba silang mga patunay or mga pruweba na siguro. wala nga po ito kay General Director or Director General ng IPO. Wala naman po silang maipakita kundi ito lang po na write-ups ng isang website yung kinakalat po nila. And hindi pa rin po sumasagot yung naturang may-ari po ng website na to kung saan po nila nakuha ang naturang
statement, no, sa tanong po ng isang expert. And I'm sure, pag It's nakarating final po ito verdict. sa TBJ, hindi po ito magugustuhan na naman. So, abangan natin yung magiging reaksyon nila. Init na Gusto ng mga mo ulo bang ni Kuan. kumita? Mag-register na at mag-bet sa inyong mga Init na paboritong naman yung sport. ulo ni Master Henyon yan. Ay nako, ang tagal-tagal nung matapos. Sana po ay matapos na to sa madaling panahon. Ayan, yung video na to hatid na kay Ders TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Ders TV, isubscribe na po ang channel Ders TV. Ayun na, kung kayo pala ay bago rin sa ating channel, iniimbitahan ko po kayong isubscribe ng ating channel. Pakisubscribe, pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload. Ayun guys, hanggang dito na lang. Ang TV niyo lingkod, mabuhay. Ingat and God bless.